Agimat ni Paraon. Mga kaagimat, gawa tayo ngayon ng bao, isang mata, isang bibig. Pero meron siyang mga laman na sari-saring mga talandro sa loob. Kita niyo yung formula. Ang formula na to is ginagamit na nung unang panahon. Ang original nito is malaki siya na panyo, pero since hindi kasi nilalabhan, kaya nilagay natin ngayon sa bao. Balikapa siya nung unang panahon, mga kagimat. Tested na to, proven na to, maraming mga orasyon sa loob. At saka na-explain ko na yan previous vlog natin. At saka marami na gumagamit nito, mga kaagimat. Ang kaibahan nito ngayon, mga kaagimat, is merong ipo-ipo. Bali, request to sa nagpagawa, yung kliyente natin. Okay, meron siyang mata saka bibig. I don't know kung maklaro ba dyan. Merong mata, merong bibig na naka-smile. Okay, para to sa kliyente natin, request niya. Tapos merong parang circle sa bato, umiikot. Tapos gusto ko makita ang ipo-ipo na itsura. Ang gawin natin ito, mga kagimat, dito natin siya ilalagay yung mukha niya. Okay, ganyan. Pero hindi pa natin to na polish, unlike sa iba, polish na. Yung iba, mga bato to, pinoksihan para hindi matanggal. Okay. Lagyan din natin to ng sari-saring sangkap, mga ugat, yung mga na-explain ko previous vlog, mga ugat ng kabalat kunat, merong mga tagaliwas, merong hindi putukan ng baril, mga iba't ibang mutya na dinurog. Okay, mga kagimat. Hopefully matapos to today para pakita ko sa inyo ang finished product. Tsaka, mga kagimat, side bit ko lang about dun sa previous vlog natin ng taon, yung vlogger na nagalit sa atin kasi yung testing niya about sa suka, yun yung basihan ng kanyang kapangyarihan, na once bubula sa suka yung gamit niya, epektibo yun, meron na yung kapangyarihan, yun ang basihan niya. Pero sa atin, kagimat, hindi tayo naniwala dyan, para naman matuto yung ibang ibang tao na nabiktima sa mga ganyang paniniwala. Gusto kong huwag kayong maniwala dyan kasi delikado, buhay nyo ang nakataya. Lalo na sa mga sundalo, sa mga pulis, buhay nyo nakataya, tapos inaasa nyo lang sa suka. Kailangan talaga ng proper blessing, proper na ritual ang gawin para siya umandar ng totoo. Kasi kung mabakang biktima kayo ba niya, yung life natin is isa lang. Once na matamaan tayo ng bala, mamatay tayo, wala na. Okay, mga kagimat. Tapos nung after ng post ko, nakita niya, naggawa siya ng video niya, tapos nagalit. Naggawa din ako ng reply, hinamon ko siya kung totoo talaga yung, kasi vlogger din siya, kung totoo yung abilidad niya, hindi na tayo mag-base. Paniwala niya yan, suka, sa kanya na yan, suka yung paniniwala, di ba? Yung paniwala niya. Pero sa akin, gusto kong matesting siya kung totoo ba talaga, at itesting ko rin sarili ko. Siya yung maghiwa sa akin. But anyways, hindi naman to hindi ko naman siguro siya
puputulan ng kamay. Mga kagimat, ang gusto ko lang mangyari, kasi nabasa niya yung post ko na yon, tapos nagpabiktima kasi siya. Sabi niya hindi daw siya nangangaway, tapos hindi niya tatanggapin yung hamon ko. Okay. Una sa lahat mga kagimat, edukado ako na tao. Hindi ako abusado at hindi ako masamang tao. Hindi ako violente na tao. Mga kagimat, ang para to sa yung vlogger na yun, hindi kita bubugbugin kung magkita tayo. In fact, i-treat kita as a friend, pero gusto ko lang hamunin ka ng kung natakot ka sa kutsilyo, sa itak, kahit blade na lang, hamunin ka kung gaano yan katotoo. Kasi gusto ko pa alam sa lahat na fake yung sa'yo at wala kang alam sa agimat. Kung gusto mo ako pang una, gusto mo takot ka dito kasi kung anong gawin mo sa akin, yan gawin ko sa iyo. So gusto mo kamay lang, blade. Kung masugatan mo ako, bili tayo ng bago, sabay tayo sa grocery, tapos sugatan, ikaw sugat sa akin. Kung masugatan mo ako, panalo ka na. Pero kung hindi, kung anong ginawa mo sa akin, yun ang gagawin ko sa iyo. Yan ang tanging paraan para malaman kung totoo o tunay ang iyong agimat. Okay? So, pero hindi ako galit, hindi ako violent. Gusto ko lang i-prove na sa larangan ng anting-anting, marami ang piki. Marami ang hindi totoo. Marami ang tao na akala nila magaling na sila, maestro na sila. Yun pala, hindi, wala. Pero ang nangyari mga kagimat, may nag-share din sa akin ng video na reply niya. Tapos nag-send sa akin sa Facebook ko. Nung na-check ko yung video na send niya para sa akin, hanggang doon lang ako sa nakita niya na hindi daw siya nangangaway, tapos hindi niya i-accept yung challenge ko sa kanya, yung hamon ko na ganun. So after nun, hindi ko na tiningnan yung video niya kasi the way siya magsalita, pag ganyan, o hindi straight to the point ba, tapos hindi niya in-accept yung challenge ko. So ano pa bang basihan kung tingnan ko yun? Ang para sa akin, gusto ko lang malaman na totoo or gaano ba siya katunay na antingeros. So since hindi siya nag-accept ng challenge ko, I presume na piki siya. Hindi siya totoong antingeros, or yung anting-anting niya lang sa isip nila, totoo na to, power to, bubula to na suka, meron tong kapangyarihan. Pero sa actual na kumbate, hindi yan gagana. Kawawa yung nakakuha ng anting-anting niya kasi lahat na yun masugatan. Okay lang pampaswerte. Kung pampaswerte, walang problema. Pero yung kumbate talaga, maraming mayroong anting-anting ngayon, or kahit noong unang panahon, maraming anting-anting pag namatay dahil sa mga ganyang paniniwala, suka or ano pa yung basihan nila. Tsaka mga kagimat, since nag-decline na siya sa challenge ko, ito na yung last video para sa kanya, at hindi na ako i-neglect ko na siya, hindi ko na siya pansinin, hindi na ako sasayang ng oras sa kanya. Pero hindi ako galit, tapos hindi ako nangangaway. Gusto ko lang magpatunayan. This is the only way na masubukan yung agimat, kung totoo ba o hindi. Kasi kung suka or ano pa yan, this is the only way. Tapos since in-neglect ko na siya, hindi ko na siya pansinin kahit ano pang i-reply niya, hindi ko na yan susagutin, hindi ko na yan titingnan. Baliwala na siya sa akin. Kasi para sa akin, peke siya. Isa siyang mahina at mababang uri ng antingeros.
Okay mga kagimat. So, move on na tayo. At gusto ko magpasalamat sa lahat na nag-comment, sa lahat na nag-chat sa akin, lahat na tumawag. Salamat sa mga advice ninyo na hindi ko napatulan kasi hindi ko daw yun ka-level. Dinignan nila mga video nun, ng tao na yun. Hindi ko ka-level. So, mababawang uri lang yun ng Antingeros. So, hindi ko yun patpatulan. Okay. So, thank you sa mga advice ninyo na move on na or huwag na yun, pansinin mo, huwag mo pansinin, ganyan. So, maraming salamat mga kagimat. So, ngayon patuloy tayo gawa ng mga gamit kasi para marami tayong matulungan na tao kasi merong na-aksidente ng motor na kumuha ng gamit natin na yung mga kasama niya, hindi malalim, malaki yung sugat, may mga dugo sa pictures. Send niya sa akin. Pero siya, kunting galos lang. Tapos imposible yun kasi tatlo sila sa isang motor, yung dalawa nagkasugat-sugat pero siya wala. Tapos yung motor hindi na umandar kasi nabalik na daw kadena. Tapos I don't know ano pang ibang damage, pero siya yung nagtulak sa motor kasi naglakad sila pa uwi kasi wala na yung motor niya, pina-repair niya kinabukasan. So I hope na marami pang. Hinihintay ko yung video niya. Hindi siya magpakilala kasi may bakbakan sa area nila. Tapos part siya doon. At saka mga sundalo kumuha nito. So lagyan pa natin to ng mga gamit para marami tayong matulungan. Yung style ko is hindi ako gaya ng iba na ito lang ibigay. Sa akin nagtuturo talaga ako. Nagtuturo ako paano siya buhayin, paano pandarin, paano siya palakasin, at anong orasyon na usalin pagdating ng bakbakan. At saka mga kaagimat, ang kumuha nito, hindi ko gusto na, what I mean is, ang kumuha nito is free kayo mag-contact sa akin, mag-update sa akin kung ano, gusto mo nyo ng improvements, free kayo mag-contact sa akin, yung lahat ng kumuha sa akin. Tapos, I don't know kung mag-plan ako, nagawa na ba tayo ng group chat kasi meron ding mga nagkuha, mga kaagimat na kasama natin na gusto nila mag-create doon ng group chat para makilala din nila yung mga katulad nila na parehong gamit natin. So, nagtuturo talaga ako sa inyo mga kaagimat na tama, totoong proseso. Ang proseso na ito is hindi ko idea. Idea ito simula pa ng unang panahon. Idea ito ng mga Antingeros dati, yung totoo, yung tunay, yung subok na, yung magkabisa na lumalaban na parang Lito Lapid, FPJ sa pelikula, hindi na natakot sa bala, hindi na nag-over. Ito yung ginamit nila. So gusto ko ibahagi ito sa inyo. At ayaw ko kayong madisgrasya yung mga gimat. Stay tuned, ipakita ko ang nito, katapusan kung makaya today kasi anong oras na. Sige mga kagimat, stay tuned po. Mga kagimat, work on progress na po tayo. Konti na lang. Bali sa isang bao mga kagimat, dalawang formula tsaka klase-klaseng sangkap sa loob. Na-explain, napakita na natin yan previous vlog. Ito yung almost tapos na siya mga kagimat. Konti na lang, polish na lang. Tapos ipakita ko mga kagimat. Bali sa isang dalawa nito mga kagimat, mga talandro, mga formula na mga tested sa loob. Ipakita ko ngayon kagimat ang paano ito siya gamitin kasi ganito yung paggawa ko para iba siya sa ibang mga Antingeros, para hindi siya pareho ba, hindi siya copy. For a while mga kagimat. Mga kagimat, ito yung example lang to mga kagimat, shoelace, para paano siya gamitin. Ang kasi niya, hindi siya patagilid, siya, 'di ba? In front yung niya, butas. Ganito siya paggamit kagimat to. Yung dalawang liston, for example lang to mga kagimat, para may idea kayo kumuha. Marami kasing kumuha nito. Tapos anyways, isa lang yung nagtanong kung paano siya gamitin. Ganyan, ipasok nyo lang yung dalawa nito, ipasok nyo sa loob.
Tapos after nyan, dito naman. So mas ang maganda nito mga kagimat is hindi siya nag-move. Isang direction lang siya. For example. Ang ideally, pwede to siya hinding gawing kwintas, ihabak nyo siya para hindi siya pinapakita-kita sa ibang tao. Tapos, dikit siya palagi sa iyong katawan. Pwede nyo siyang ihabak, ilagay sa gilid or sa bewang. Kung gusto mo naman ikwintas, ang style kasi sa paggawa ng kwintas, mga kagimat, itali nyo to dito. Ganito. Yung end niya, ito. Dalawa sila. Itali mo siya dito para, for example, para nagtali ka lang ng ribbon ba. Square knot method. Okay. Square knot lang ang style ng pagtali. Ganyan, tusok. Alam nyo ba yung square knot, mga kagimat? Okay, ganito na. So, ma-adjust nyo siya, mga kagimat. For example, gusto nyong masikip sa medyo maliit or ano ba tawag nito, may adjustment siya. Pero yung liston is maghanap kayo yung gusto nyo, yung maganda. Bali ito example lang. Pwede nyo ganyan kataas. Pwede nyo mas ganyan. Pero ako, yung style ko, yung medyo masakip sa liig, yun yung gumagusto ko, mga ganyan. Tapos tong liston is tanggalin nyo na to, i-cut ng gunting para hindi siya mahalata. Pero ako, yung gamit ko personally, hindi ako mahilig magkwintas kasi minsan lang. Usually nasa nakatago, hindi ko pinapakita-kita. Okay na. 'Di ba? So mga kagimat, please like, share, comments and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang inyong kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.